Magandang umaga. Malugod kitang tinatanggap sa oras na ito ng panalangin. Ngayon ay inaanyayahan kang patahimikin ang iyong isipan at buksan ang iyong puso upang marinig ang tinig ng Diyos dahil nais niyang simulan ang araw na ito kasama mo. Sinasabi sa awit 91:1, ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Masasabi niya sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at aking kuta, ang aking Diyos na aking pinagtitiwalaan. Sa paniniwalang ito tayo ay nagsasama-sama ngayon, tiyak na walang imposible sa Panginoon. Hayaan mong bawat salitang maririnig mo ay maging binhi ng pananampalataya, pag-asa at himala sa iyong buhay. Sama-sama tayong pumasok sa presensya ng Diyos at ialay sa Kanya ang ating araw. Kapag tayo ay nagtitipon sa harap ng Diyos sa unang oras ng umaga, may makapangyarihang nagaganap. Ang puso ay napupuno ng kapayapaan at ang kaluluwa ay nakasusumpong ng kapahingahan sa presensya ng kataas-taasan. Sinasabi sa Isaias 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka at aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Sa pangakong ito natin ibinibigay ang ating pagtitiwala sa umagang ito. Nais ng Panginoon ngayong araw na baguhin ang iyong kalakasan, buksan ang iyong mga landas, at ipakita na ang kanyang mga awa ay laging bago sa bawat pagsikat ng araw. Isipin mo ang liwanag ng araw na unti-unting sumisikat sa silangan, tanda ng isang panibagong simula, isang bagong panahon na inihanda ng Diyos para sa iyo. Siya ay narito ngayon, nakikinig sa bawat tibok ng iyong puso at nais kang gabayan patungo sa himalang matagal mo nang hinihintay. Hayaan mong ang kanyang presensya ay bumalot sa iyo ngayon sapagkat ang pangako ng Diyos ay kailanman hindi nabibigo. May isang makapangyarihang pagkilos na nagaganap sa sandaling ito at inaanyayahan ka ng Panginoon na ipagkatiwala ang iyong buong araw sa Kanya. Handa ka na bang makipag-usap sa Kanya at marinig ang Kanyang sagot? Isulat sa mga komento, mangusap ka sa akin Panginoon at mag-subscribe upang patuloy kang makatanggap ng mga panalangin na magpapatibay ng iyong pananampalataya. Ngayon, pumasok tayo ng sama-sama sa presensya ng Diyos. Nasaan ka man ngayon, ituring mong paanyaya ito upang buksan ang iyong puso at hayaang ang liwanag ng Diyos ay magbigay liwanag sa iyong mga iniisip. Isara mo ang iyong mga mata kung maaari, huminga ka ng malalim at hayaang ang kapayapaan ng Panginoon ay bumalot sa iyo. Isipin mong ang makapangyarihang kamay ng Diyos ay nakapatong sa iyong buhay sa sandaling ito, nagbibigay ng seguridad, direksyon at lakas. Sa bawat paghinga, ipagkatiwala mo ang iyong mga alalahanin sa Panginoon at hayaang siya ang gumabay sa iyong mga hakbang. Siya ang Diyos na kailanman ay hindi nabigo, ang Diyos na tumutupad sa bawat pangako at ngayong araw, handa siyang pakinggan ang iyong panalangin. Amang mapagmahal, kami nagtitipon ngayong umaga upang ipahayag na ikaw ang aming bato, ang aming matibay na kanlungan at ang kuta na hindi matitinag. Lumalapit kami sa iyo na may pusong bukas, tiyak na walang imposible sa iyong kapangyarihan. Dalangin namin na sa sandaling ito, bumaba ang iyong banal na espiritu sa bawat taong nakikibahagi sa panalangin ito, magdala ng pag-asa, lakas at himala. Panginoon, dalawin mo ang bawat tahanan na naririto. Lakaran mo ang bawat sulok, ibuhos mo ang iyong kapayapaan, itaboy ang lahat ng anino ng takot at punuin ng tunay na kagalakan ang bawat puso. Naway maging tanda ng iyong presensya ang bagong araw na ito. Naway ang bawat desisyon ay iyong gabayan at ang bawat hakbang ay iyong liwanagan.
O Diyos ng mga pangako, ikaw na naghati ng dagat para kay Moises, ikaw na nagtagumpay kay David laban sa higante, ikaw na nagangat kay Jose mula sa bilangguan patungo sa palasyo, ipakita mo ngayon ang iyong kapangyarihan sa bawat buhay na lumalapit sa iyo. Dalhin mo ang kagalingan sa mga katawan na pagod, kalayaan sa mga isip na balisa at biyaya sa mga pamilyang nangangailangan. Buksan mo ang mga pintuang tila sarado. Ang bawat luha ay iyong kolektahin at gawin mong patotoo. Ang bawat panalangin tahimik ay marinig sa iyong trono ng biyaya. Idinideklara namin ngayon na ang araw na ito ay kakaiba dahil ito'y itinatalaga namin sa iyo. Idinideklara namin na walang anumang sandatang ginawa laban sa amin ang magtatagumpay at ang iyong proteksyon ay laging nasa aming mga landas. Panginoon, ipadala mo ang iyong mga anghel upang kami bantayan mula umaga hanggang gabi at tabunan mo kami ng iyong mahalagang dugo. Ilayo mo kami sa kapahamakan, sa mga nakatagong panganib at maling pasya. Puspusin mo kami ng katiyakang ikaw ang aming gabay, aming lakas at aming tagapagbigay. Panginoon, silipin mo ang bawat pangarap, bawat plano at bawat kahilingang itinataas ngayon sa iyo. Naway, ang bawat hangaring naaayon sa iyong kalooban ay maging katotohanan upang ikaw lamang ang mapapurihan. Naway makita namin ang iyong pagkilos ngayong araw. Kahit sa maliliit na bagay, sapagkat alam naming lahat ay gumagawa para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa iyo. Kung saan may alinlangan, magbigay ka ng pananampalataya. Kung saan may takot, magbigay ka ng tapang. Kung saan may sakit, magbigay ka ng kaaliwan. Kung saan may kakulangan, magbigay ka ng kasaganaan. At sa sandaling ito, Panginoon, idinedeklara namin na Ikaw ang aming kanlungan. Ikaw ang aming tulong na laging handa sa oras ng pangangailangan. Ikaw ang hindi kailanman nabigo. Kahit na may mga pagsubok na dumating, kami mananatiling matatag dahil alam naming ang iyong pag-ibig ang sumusuporta sa amin. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya na naririto. Buhusan mo ang bawat tahanan ng pagkakaisa, pagmamahal at kasaganaan. Naway ang bawat relasyon ay iyong pagpalain at ang bawat samahan ay iyong pagyamanin. Panginoon, dalawin mo rin ang mga napapagod sa pakikipaglaban. Baguhin mo ang kanilang kalakasan gaya ng nakasulat sa Isaias 40:31. Ngunit ang nangaghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Bigyan mo kami ng mga pakpak upang lumipad sa ibabaw ng mga problema at mga mata upang makita ang higit pa sa aming kalagayan. Bigyan mo kami ng pusong lubos na nagtitiwala sa iyo kahit hindi pa namin nakikita ang buong landas. At ngayon, Panginoon, hinihiling namin na ang iyong banal na espiritu ay bumulong sa aming mga puso ng mga salitang magpapatibay. Naway marinig namin ang iyong tinig na nagsasabi, "Huwag kang matakot, ako'y sumasa iyo. Ako ang iyong Diyos at hindi kita iiwan." Hayaan mong ang katiyakang ito ay samahan kami sa bawat hakbang ngayong araw. Manatili ka sa diwang ito ng panalangin. Damhin ang presensya ng Diyos na bumabalot sa iyo gaya ng isang mahigpit na yakap. Hayaan mong ang pagmamahal ng Ama ay bumaha sa iyong puso, nagdadala ng kapayapaan kung saan dati may pagkabalisa. Ngayon, ang Panginoon ay kumikilos para sa iyo, nagbubukas ng bagong panahon at naghahanda ng mga himalang hindi mo pa naiisip. Patuloy kang manampalataya sapagkat siya na nangako ay tapat. Isulat ngayon sa mga komento ang isang pahayag ng pananampalataya upang selyuhan ang panalangin ito. Maaari mong sabihin, tinatanggap ko ang mga pangako ng Diyos. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa kanal na ito, mag-subscribe ka ngayon upang araw-araw kang makatanggap ng mga panalangin na magpapatatag ng iyong buhay espiritual at magdadala ng gabay mula sa Diyos. ATO 3.
Kapag iniisip natin ang tungkol sa mga himala at sa mga sitwasyong tila imposibleng malutas, ayon sa mata ng tao, naaalala natin ang isa sa pinakamakapangyarihang kwento sa Biblia, ang kwento ni Jose. Si Jose ay isang binatang may panaginip at pananampalataya, ngunit dumaan siya sa matinding pagtataksil, pagtanggi at mga panahon na tila wala ng pag-asa. Ang kanyang sariling mga kapatid dahil sa inggit ay ipinagbili siya bilang alipin. Siya ay dinala sa isang malayong lupa, walang dala, walang kasama. Sa paningin ng mundo, tapos na ang kanyang buhay. Ngunit sa paningin ng Diyos, iyon ay simula pa lamang ng isang dakilang plano. Habang si Jose ay nasa bilangguan, pinagkaitan ng hustisya at nakalimutan ng marami, ang Diyos ay tahimik na naghahanda ng isang bagay na hindi pa niya nakikita. Hindi siya nagreklamo, hindi siya sumuko, hindi niya iniwan ang kanyang pananampalataya. Sa halip, siya ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon at dumating ang araw na natupad ang pangako. Ang binatang dating alipin ay naging tagapamahala ng buong Ehipto, ginamit ng Diyos upang iligtas ang libu-libong tao mula sa gutom at kapahamakan. Itinuturo sa atin ng kwentong ito na ang oras ng Diyos ay laging tama at ang iniisip nating katapusan ay maaaring simula pa lamang ng isang bagong kabanata. Marahil ikaw din ngayon ay dumaraan sa mga oras na tila sarado ang lahat ng pinto o tila napakalayo ng katuparan ng iyong mga pangarap. Ngunit narito ang salita ng Panginoon para sa iyo. Maghintay sapagkat siya ay tapat na tutuparin ang kanyang mga pangako. Tulad ni Jose na hindi nakita agad ang ginagawa ng Diyos, maaring hindi mo rin nakikita ngayon, ngunit ang Diyos ay gumagawa sa iyong pabor. Ang parehong Diyos na nagbago ng sakit at lungkot ni Jose tungo sa karangalan, ay siya ring Diyos na kayang baguhin ang iyong buhay. Ang parehong Diyos na nagtindig ng isang alipin upang pamahalaan ang isang bansa ay siya ring makapagbibigay sa iyo ng mas dakilang layunin kaysa iyong inaakala. Nakikita niya ang iyong mga luha, naririnig niya ang iyong mga panalangin, at alam niya maging ang lihim na daing ng iyong puso. Walang nakakalampas sa kanyang mga mata. Isipin mo si Jose, makalipas ang ilang taon, lumilingon at nauunawaan na ang bawat paghihirap, bawat kawalan ng hustisya, at bawat luha ay naghahanda sa kanya para sa katuparan ng plano ng Diyos. Ganon din ikaw ngayon. Ang bawat pagsubok na iyong kinakaharap ay maaaring paghahanda para sa himalang inihanda na ng Diyos para sa iyo. Madalas hindi natin nauunawaan ang lahat ng kanyang mga landas, ngunit tiyak na ang mga ito'y perpekto at puno ng layunin. Kaya't huwag kang panghinaan ng loob, ang iyong oras ng karangalan ay darating. Hindi ka kinalimutan ng Diyos. Patuloy kang magpahayag ng pananampalataya, patuloy kang manalangin, patuloy kang umasa, dahil ang langit ay kumikilos para sa iyo. Ang pangakong tila malayo ay maaaring mas malapit ng matupad kaysa iyong iniisip. Huwag mong hayaang nakawin ng paghihintay ang iyong pag-asa. Ang Panginoon mismo ay nagsasabi sa iyo ngayon, ako'y kasama mo sa bawat hakbang at malapit mo nang makita ang mga bagay na inihanda ko para sa iyo. Tulad ng pag-angat kay Jose mula sa paghihirap patungo sa karangalan, nais din ng Diyos na itaas ang iyong buhay. Nais niyang ibalik ang kapayapaan sa iyong tahanan, magdala ng kasaganaan kung saan may kakulangan, magbigay ng kagalakan kung saan may lungkot, at ilagay sa iyong mga kamay ang tagumpay na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Panahon na upang manampalataya sa imposible sapagkat walang imposible sa ating Diyos. Ngayon, nais kong isulat mo sa mga komento ang isang pahayag ng pananampalataya upang pagtibayin ang iyong paniniwala. Maaari mong isulat, paparating na ang aking tagumpay. Isulat ito bilang isang propetikong deklarasyon na ang iyong kwento ay babaguhin din ng kapangyarihan ng Panginoon. At ngayong ang ating mga puso ay pinalakas na ng kwento ni Jose, nais kong tanggapin mo ang salitang propetiko
para sa iyong buhay. Ipinapakita sa akin ng banal na espiritu na marami sa inyo ang dumating dito na naghahanap ng tanda, ng sagot, ng malinaw na direksyon. At ngayon, sinasabi ng Panginoon, ako'y kasama mo, hindi kita iniwan, hindi kita pinabayaan. Iningatan ko ang bawat detalye ng iyong buhay at ngayon, ang panahon upang makita mo ang mga bagay na inihanda ko para sa iyo. Tumingin ka sa iyong kalooban at maramdaman mong ang presensya ng Diyos ay naririyan na, nagpapainit ng iyong puso, nagdadala ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang parehong Diyos na umalalay kay Jose na nakarinig ng daing ni David sa ilang at nagbukas ng dagat para kay Moises ay siyang Diyos na nandito ngayon, nakikinig sa iyong panalangin at handang kumilos para sa iyong kapakinabangan. Maaaring hindi mo alam kung paano ito mangyayari, ngunit ang pananampalataya ay hindi umaasa sa nakikita, kundi sa pagtitiwala sa Diyos na tumutupad ng kanyang mga pangako. Sa Jeremias 29:11, sinasabi ng Panginoon, sapagkat nalalaman ko ang mga plano na inihanda ko para sa inyo, mga planong ikabubuti ninyo at hindi ikapapahamak, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Tanggapin mo ang katotohanan ito na parabang isang liham ng pagmamahal na isinulat mismo ng Diyos para sa iyo. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang mga pagsubok na hinaharap mo ngayon, ang Panginoon ay nakahanda na ng daan tungo sa tagumpay. Mayroon siyang mga plano ng kapayapaan, mga plano ng pag-asa, at isang kinabukasang puno ng layunin para sa iyo. Ngayong araw nais kong isipin mong natutupad na ang iyong himala. Isipin mong bumubukas ang pinto na dati ay tila sarado. Isipin mong natutugunan na ang iyong matagal ng panalangin. Isipin mong dumarating ang kagalingan, nangyayari ang pagpapanumbalik at bumabalik ang kagalakan sa iyong tahanan. Ito ang kapangyarihan ng pananampalataya. Maniwala bago mo pa makita, ipahayag bago mo maramdaman, at tanggapin bago mo pa mahawakan. Ipinapakita ng Panginoon na marami sa inyo ang dumating na may pusong pagod, ngunit ngayong umaga ay pinapalitan niya ang bigat ng pagod ng magaang na pag-asa. Hindi ka nag-iisa, kailanman ay hindi ka nag-iisa. Ang Diyos na humubog sa iyo sa sinapupunan ng iyong ina ay siya ring naglalakad kasama mo ngayon. Bumubulong siya sa iyong puso, anak, huwag kang matakot. Ako'y nasa tabi mo. Hinahawakan ko ang iyong kanang kamay at sinasabi, huwag kang matakot. Tutulungan kita. Ang iyong panalangin ay hindi nahulog sa kawalan. Ang bawat salita, bawat luha, bawat tahimik na pag-iyak ay narinig ng Diyos. Minsan akala natin siya'y tahimik, ngunit ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan, kundi paghahanda. At ngayong araw, binubuksan ng langit ang mga pinto upang ipahayag, inihahanda ko ang iyong himala, magtiwala ka lamang. Hawakan mo ang pangakong ito sa iyong puso. Ang oras ng Diyos ay perpekto. Huwag kang magmadali, huwag kang sumuko, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang parehong Diyos na kumilos para sa kanyang bayan noong una ay siya ring Diyos na kumikilos ngayon para sa iyo. Maniwala kang ang mga pangako niya para sa iyong buhay ay matutupad, sapagkat ang Diyos na nangangako ay siya ring Diyos na tumutupad. At marahil ay nagtatanong ka, may pag-asa pa ba para sa akin? Ang sagot ng Panginoon sa iyo ngayon ay, oo, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may pananampalataya, may tagumpay. Habang ang aking espiritu ay nasa iyo, may himala. Kaya't huwag kang lumingon sa nakaraan. Itaas mo ang iyong mga mata at tingnan ang bagong bukas na inihahanda ng Diyos para sa iyo. Ngayon, nais kong ipahayag mo sa iyong mga labi at isulat sa mga komento ang salitang ito. Tinatanggap ko ang mga pangako ng Diyos sa aking buhay. Sabihin mo ito bilang tanda ng iyong pananampalataya, sapagkat kapag tayo'y nagpahayag, gumagalaw ang langit sa ating kapakinabangan. At huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe ngayon upang araw-araw tayong magkasamang manalangin sa umaga
at matanggap ang direksyon at mga pangako ng Panginoon. Ngayon na natanggap mo na ang salitang propetiko at ang iyong puso ay naliwanagan ng katiyakan ng presensya ng Diyos, panahon na upang sabay-sabay nating italaga ang bagong araw na ito. Isipin mong sa mismong sandaling ito, bumubukas ang langit sa iyong buhay at ang mga kamay ng Panginoon ay nakaunat upang ibuhos sa iyo ang mga biyayang walang sukat. Sa bawat salitang naririnig mo ngayon, hayaang ang iyong pananampalataya ay muling magningas at ang iyong pag-asa ay muling bumangon sa kalooban mo. Ang Panginoon ay hindi nagnanais na simulan mo ang araw na ito na may dalang bigat ng kahapon, kundi lumakad kang magaan, pinalakas at puno ng pagtitiwala na siya ang may hawak ng lahat. Amang banal, sa iyong harapan ay iniaalay namin ang araw na ito. Inilalapit namin sa iyo ang bawat plano, bawat pangarap at bawat desisyong aming haharapin. Panginoon, gabayan mo ang aming mga hakbang at itugma ang aming puso sa iyong kalooban upang kami ay lumakad sa direksyong inihanda mo na para sa amin. Alisin mo ang lahat ng hadlang at abala na maaaring makapigil sa amin at ihatid mo kami sa tagumpay. Ibigay mo sa amin ang karunungan upang makapili ng may kaalaman at kumilos ng may tapang. Panginoon, pagpalain mo ang aming mga tahanan. Naway ang bawat pamilya na naririto ay maging pugad ng kapayapaan, pagkakaisa at kagalakan. Kung saan may hindi pagkakaunawaan, maghari ang kapatawaran. Kung saan may sakit at pagdurusa, dumating ang kaaliwan. Kung saan may alinlangan, pumasok ang pananampalataya. Balutin mo ang bawat pamilya ng iyong pag-ibig at ilayo kami sa lahat ng puwersa ng pagkakawatak-watak, sa mga intriga at sa mga banta laban sa aming kapayapaan. Naniniwala ako na sa sandaling ito, tinatamaan ng Panginoon ang mga pusong matagal nang nanalangin ng kagalingan. Tanggapin mo ang unksyong bumababa mula sa langit. Tanggapin mo ang kalusugan, lakas at ganap na pagbabalik ng iyong sigla. Anumang karamdaman ay aalis, anumang sakit ay magiging patotoo, at ang kagalingan ay mararanasan mo sa pangalan ni Jesus. Ang Panginoon ang Diyos na nagpapagaling at ngayon ay Kanyang pinapalakas muli ang iyong katawan, iyong isipan at iyong kaluluwa. Alam ko rin na marami sa inyo ang matagal nang nananalangin para sa panustos at biyaya sa pananalapi. Ang Diyos ang ating tagapagbigay at wala siyang iniiwan na kulang sa nagtitiwala sa Kanya. Alalahanin mo ang awit 23:1. Ang Panginoon ang aking pastor, wala akong kakapusan. Maniwala kang bubuksan niya ang mga pintuan na dati sarado, magdadala ng mga biyaya mula sa hindi inaasahang lugar at pararamihin ang nasa iyong kamay. Huwag kang mag-alinlangan sapagkat ang Panginoon ay tapat na tumutupad ng kanyang pangako. Maaaring ikaw ay naghihintay ng isang tiyak na sagot, isang bagay na matagal mo nang idinadalangin. Tandaan mo na habang ikaw ay nananalangin, ang Diyos ay tahimik na naghahanda ng lahat. Ang oras ng Panginoon ay palaging perpekto at kailanman ay hindi siya nahuhuli. Ang pangako niya para sa iyong buhay ay tiyak na matutupad. Magpatuloy kang magtiwala, magpatuloy kang maniwala sapagkat ang anumang sinimulan ng Diyos ay Kanyang tatapusin. Damaing mabuti ang presensya ng Diyos na pumapalibot sa iyo ngayon. Isipin mo ang isang ilog ng buhay na dumadaloy sa iyong kalooban, naglilinis ng lahat ng pag-aalala, tinatangay ang lahat ng bigat at nagdadala ng kapayapaang higit sa iyong inaasahan. Ang kapayapaang ito ay hindi nakabatay sa sitwasyon, kundi tuwirang nagmumula sa puso ng Diyos para sa iyo. Manatili sa presensyang ito, sapagkat kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, nariyan ang kalayaan, nariyan ang buhay, nariyan ang tagumpay. Ngayon, inilalagay ng Diyos sa harap mo ang isang bagong landas. Sinasabi niya, narito, ako'y gumagawa ng bagong bagay. Kaya tanggapin mo ang bagong simula na ito. Iwanan mo na ang nakaraan na hindi mo na kailangang bitbitin at lumakad ka patungo sa bago na inihanda niya para sa iyo.
Huwag mong hayaang pigilan ka ng mga alaala ng kahapon. Tumingin ka sa hinaharap na puno ng liwanag at biyaya. Nais kong ipahayag mo ngayon sa iyong puso, Panginoon, iniaalay ko ang aking araw sa iyo. Gabayan mo ako at pagpalain mo ako sapagkat walang imposible sa iyo. Ang deklarasyong ito ay may kapangyarihan dahil kapag ipinapahayag natin ang ating pananampalataya, gumagalaw ang langit para sa atin. At nais kong isulat mo rin sa mga komento ang salitang ito ng pananampalataya. Nagtitiwala ako sa plano ng Diyos para sa aking buhay. Isulat mo ito bilang isang propetikong tanda, isang selyo ng panalangin ito. At huwag mong kalimutang ibahagi ang panalangin ito sa taong kailangan ng pag-asa. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka ngayon upang araw-araw kang makasama sa panalangin nagbibigay lakas, direksyon at presensya ng Panginoon. Narating na natin ang huling bahagi ng ating panalangin sa umagang ito, ngunit ang presensya ng Diyos ay patuloy na buhay at totoo sa iyong buhay. Ang naramdaman mo hanggang ngayon ay hindi basta emosyon, ito ay patunay na ang banal na espiritu ay kumikilos, na ang langit ay bukas para sa iyo. At kapag bukas ang langit, walang makakahadlang sa mga pagpapalang ibinubuhos ng Diyos para sa iyong tahanan, sa iyong pamilya at sa iyong puso. Sa araw na ito, nagtatanim ang Panginoon ng mga binhi ng pananampalataya sa iyong loob, mga binhi na mamumunga ng himala, kagalingan, kalayaan at mga bagong oportunidad. Tinitiyak sa atin ng kanyang salita sa Filipos 1:6, tiyak kong ang nagsimula ng mabuting gawain sa inyo ay tatapusin niya hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, anumang mabuting bagay na sinimulan ng Diyos sa iyong buhay ay kanyang tatapusin. Maaaring hindi mo pa nakikita ang buong larawan ngayon. Maaaring may mga tanong ka pa ring walang sagot. Ngunit magtiwala ka, siya na nangako ay tapat. Hindi iniiwan ng Diyos ang gawa ng kanyang mga kamay. Ang bawat panalangin na itinataas mo ngayon ay narinig, bawat luha ay tinanggap, at bawat tahimik na daing ay itinanim sa puso ng Ama. Isipin mo ngayon ang iyong buhay na nakahain sa altar ng Panginoon. Makita mong nakalahad ang kanyang mga kamay sa iyo, ibinubuhos ang kapayapaan, ibinubuhos ang lakas, ibinubuhos ang katiyakang walang imposible para sa kanya. Damhin mo ang kapanatagang tanging presensya ng Diyos lamang ang maibibigay. Damhin ng kumpiyansa na siya ang may kontrol sa bawat detalye ng iyong araw. Ang araw na ito ay tatak ng kanyang proteksyon at saan ka man magpunta, sasamahan ka ng kanyang biyaya. Ngunit tandaan mo, hindi nagtatapos ang panalangin kapag natapos ang video. Patuloy itong nabubuhay sa iyong puso. Bawat hakbang na iyong gagawin ngayon ay maaaring maging gawa ng pananampalataya. Bawat salitang iyong bibitawan ay maaaring maging deklarasyong propetiko. Bawat kilos ay maaaring maging tanda ng iyong pagtitiwala sa perpektong plano ng Diyos. Tinatawag ka ng Panginoon na lumakad sa bagong panahong ito, naniniwala na ang imposible ay nagsisimula ng mangyari. Hindi mahalaga gaano kalaki ang iyong pagsubok, mas dakila ang Diyos. Hindi mahalaga gaano kabigat ang iyong dinadala, mas malakas siya. Hindi mahalaga gaano katahimik ang panahong iyong dinaanan. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa likod ng mga pangyayari, inihahanda ang tamang oras upang ibigay ang himalang iyong inaasahan. At kapag siya ang kumilos, walang makapipigil. Hawakan mo ang katotohanan ito. Ang araw na ito ay araw ng propesiya. Ngayon ay may bagong nagsisimula sa iyong buhay. Maaaring hindi pa makita ng iyong mga mata, ngunit sa espiritu ay may pagkilos na, may sagot na, may tagumpay ng inilalabas para sa iyo. Patuloy kang manindigan, patuloy kang manampalataya, patuloy kang manalangin sapagkat malalaking bagay ang darating. Ano ang iyong hinihintay na gawin ng Diyos sa iyong buhay ngayong araw? Ano ang himalang nais mong matanggap? Isulat mo sa mga komento ang iyong sagot. Ipahayag mo ang iyong pananampalataya.
sapagkat ang iyong isinulat ay nagiging binhing itinatanim sa altar ng Diyos. Maaari mong sabihin, tinatanggap ko ang aking himala ngayon, o ang imposible ng Diyos ay mangyayari sa aking buhay. At bago matapos ang video na ito, mag-subscribe ka na ngayon upang araw-araw kang makatanggap ng mga panalangin sa umaga na magpapatibay ng iyong pananampalataya at magdadala ng gabay mula sa Diyos. Huwag mo ring kalimutang pindutin ang like dahil sa bawat pag-like mo, tumutulong ka na makarating ang panalangin ito sa iba pang nangangailangan ng salita ng Diyos. At huwag kang huminto dito. Ipagpatuloy mo ang presensyang ito. I-click mo ngayon ang video na nakikita sa iyong screen at manatiling tumatanggap ng mas marami pang salita at mga pangako ng Panginoon para sa iyong buhay. May nakahanda pang espesyal para sa iyo.